Gigil si Angelica Panganiban sa mga bashers ang matinding depensa ng true friends sa Kim Pao. Huwag sisirain ang pagkakaibigan, relasyon. Ang pagtatanggol na bihira lang makita. Bakit nag-alsa balutan ang barkada ni Paolo Avellino sa panggagato o laban sa panggagato? Sa mundo ng showbiz kung saan ang mga usap-usapan ay mas mabilis pa kumalat, iilan lamang ang mga kwentong nagpapainit ng ulo at nagpapatibay ng mga samahan. Ngunit nitong mga nakaraang araw, umabot na nasukdulan ang galit at pagkadismaya ng mga malalapit na kaibigan ni Paolo Avellino, lalo na ang actress na si Angelica Panganiban, matapos kumalat ang mga sunod-sunod panggagatong at malisyosong chismis laban sa tinaguri ang Kim Pao tandem o ang tambalan nila ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Ang pinakabagong issue na nagpainis sa eksena ay ang mga bulong-bulungan na di umano'y pinalalakas pa o pinalakas pa ng isang Janine Gutierrez. Sa social media na kesyo ng lalamig na raw si Paolo Avellino kay Kim Chiu. Isang paratang na walang batayan, walang katotohanan, ngunit sapat na para magdulot ng kalituhan at kalungkutan sa hanay ng Kim Pao loyalists at magbigay ng panibagong bala sa mga haters at bashers na walang ibang hangad kundi ang sirain ang magandang samahan ng dalawa. Ang pag-aalab ni Miss Angge, kilalang tahimik at bihira lamang mabigay ng komento sa mga isyu ng kanyang mga kaibigan. Kaya naman laking gulat ng marami nang magpakita ng gigil si Miss Angge o Angelica Panganiban sa kanyang matapang na pagtatanggol. Hindi na siya nagdalawang isip at tila naglabas ng kanyang emosyon sa pagharap sa mga nagkakalat ng negatibong pananaw. Ayon sa mga pahayag na lumabas at kumalat sa social media, naging diretso at palaban ang kanyang mga salita. Mariin niyang sinabi na walang karapatan na manghusga ang mga taong nakatingin lang sa labas at dagdag pa niya, mas kilala daw umano nila ng barkada si Paolo Avellino. Please, isang malinaw na mensahe ito na nagpapahiwatig na ang mga nakikita lamang ng social media o sa social media o ang mga sandaling pagkakataon ng hindi nila magkasama ay hindi sapat na batayan para magbigay ng konklusyon tungkol sa estado ng relasyon o pagkakaibigan ng Kim Pao. Ang pag-alma ni Angelica ay hindi lamang isang simpleng pagtatanggol. Ito ay isang deklarasyon ng pagiging true friends sa isang industriya na puno ng inggit at kompetisyon. Ang pagkakaroon ng mga kaibigan na handang sumangga at ipaglaban ka ay isang bihirang kayamanan. Sa kanyang pagtindig ipinakita ni Angelica na ang kanilang samahan ay mas matibay pa sa anumang chismis na nagkalat. Ang solidong pagtindig ng barkada, ang hindi lamang si Angelica ang ulmalma, lumalabas na nagkakaisa ang buong barkada ni Paolo at ni Kim Chiu sa isyong ito. Bihira man silang maglabas ng saloobin o umalma sa mga kontrobersya, ngunit may isang bagay silang pinagkasunduan. Huwag na huwag talagang sisirain ang Kim Pao. Ito ang ayaw nila at ito ang nagtulak sa kanila para magsalita ipagtanggol. At hindi lamang si Paolo kundi ang buong dinamika ng Kim Pao. Para sa mga kaibigan, sapat na ang nakikita nilang ebidensya ng pagiging masaya at komportable ni Paolo Avellino sa piling ni Kim Chiu at ni Kim Chiu sa piling ni Paolo Avellino. Kung may paglamig man daw na nakikita ang mga bashers, ito ay bunga lamang ng kanilang kikitid ng utak kung mag-isip. At ang tanging basihan nila ay ang mga simpleng kilos na binigyan agad ng malalim na kahulugan tulad ng pagtanggal o pag-iwas umano ni Paolo sa ilang pagkakataon. Tiniyak ng mga kaibigan na ang mga paratang na ito ay pawang gawa-gawa lamang ng mga taong may maitim na hangarin na sadyang gustong maging malungkot at masira ang samahan ng dalawa. Iminunto nila na ang haters ay panay po na sa kinakikita nila sa social media. Binigyan agad ng kahulugan, isang malaking pagkakamali ng panghuhusga. Ang apela sa mga haters at ang panawagan ng Kim Pao Nation. Ang matinding pagtatanggol na ito ay nagdulot ng malakas na suporta mula sa Kim Pao fans. Ang dami tuloy komento mula sa mga fans na nagpapasalamat sa mga kaibigan ni Paolo at Kim Chiu. Ayon sa kanila na hindi na raw nila kaya ang mga CD ng mga bashers, kaya malaking tulong ang pag-alma ng barkada. Maraming fans ang nagsasabing buti na lang may mga kaibigan na palaban at palaging nagsasalita para ipagtanggol ng Kim Pao. Pinuri nila si Miss Angge at ang iba pang kaibigan ni Paolo na kinilala nilang mga true friends na may alam sa tunay na pagkatao ni Paolo. Ang pinaka-emotional na bahagi ng kanilang panawagan ay ang pag-apila na itigil na ang bashing nakiusap sila. Kaya stop bashing, hindi iyan ang dapat pagtuunan ng pansin. Ang daming problema ng bansa natin, hayaan ng Kim Pao na maging masaya. Isang napakagandang paalala na sa gitna ng maraming problema ng bansa at ng mundo, hindi na dapat dagdagan pa ang negativismo sa pamamagitan ng paninira sa buhay ng ibang tao.
Ang Kim-Pao ay bihirang maglabas ng kanilang sweet moments at kung minsan lang sila magpakita ng kanilang koneksyon, hayaan na daw natin silang maging masaya. Ang kanilang koneksyon, hayaan na natin. Ang kanilang kaligayahan ay dapat na ipagdiwang, hindi sinisira ang aral ng pagtatanggol. Ang insidenteng ito ay nagbigay ng mahalagang aral sa likod ng mga kamera at spotlight. Ang mga artista ay tao rin na mayroong mga true friends na handang ipaglaban sila. Ipinakita ni Angelica Panganiban at ng kanilang barkada na ang pagkakaibigan ay walang kinikilalang script o kamera. Sa oras ng pangangailangan at paninira, ang tunay na kaibigan ay lalabas at magsasalita, hindi upang magdagdag ng ingay, kundi upang magdala ng katotohanan at hustisya. Hindi maikakaila ng Kim-Pao ay isa sa pinaka-itinuturing na tandem sa showbiz ngayon. Ang kanilang on-screen chemistry at ang tila off-screen connection ay nagbigay buhay sa kanilang mga fans. Kaya naman ang pagtatanggol na ito ay hindi lamang para kay Paolo at Kim, kundi para rin sa lahat ng naniniwala sa kanilang samahan. Sa huli, ang pinakamahalagang mensahe ay kilalanin muna ang tao bago manghusga. At kung wala kang magandang sasabihin, mas mabuti pang manahimik. Hayaan na lang natin ang Kim-Pao na maging masaya at bigyang pansin ang mas makabuluhang bagay. Salamat sa mga true friends na palaging nagsasalita at nagtatanggol. Sila ang tunay na bayani ng kwentong ito. At sa kabilang banda, para kay Paolo Avellino, kailangan ang ginhawa sa paggawa ng mga mapangahas na eksena. Laging sinisigurado ni Paolo Avellino na magiging masaya at komportable ang set kapag siya ang kasama, lalo na kapag may mga mapangahas na eksena na kailangan gawin or mga intense na scene na kailangan nilang gampanan aming ilang sandali dahil kapag pumasok ka sa isang set. Bilang professional actor at may mga eksena kang medyo masilat, lagi mong iniisip na dapat magiging komportable ang mga taong kasama mo. Dapat magiging komportable sila sa inyo. Kaya naman, kailangan talaga ng pahinga o kailangan talagang guminhawa kapag gawin mo ang set na ito. Dapat maging komportable ka, dapat may confident ka at kailangan mo rin kausapin ang mga kasama mo sa mga gaganapin na eksena. Kailangan mo silang pakiusapan o kailangan mo silang kausapin kung saan sila hindi komportable at kung saan sila komportable at kung ayos lang ba sila sa mga gagawin mo. Dahil dito mo malalaman kung magiging maayos ba ang gagawin mo at para maging mas epektibo pa ang gagampanan na role para maiwas naman sa hindi lang problema kundi maiwas din sa mga ilangan na gaganapin at paulit-ulit na mga taping dahil magiging sayang ang oras kapag palaging mali ang gagawin. Kaya naman, dapat talaga magpahinga, dapat talaga kailangan guminhawa at dapat talaga isipin muna ang mga gagawin, usapan muna ang mga gagawin at magiging komportable muna bago humakbang sa mga ganitong eksena o mapangas na eksena. Dahil hindi naman dapat natin kailangan pang diretso-diretso kung gusto nating matagumpay. Kailangan muna natin itong i-practice. Kailangan muna nating sanayin ang ating sarili. Kailangan muna nating pag-usapan ang dapat nating gawin para iisa lang ang galaw, para iisa lang ang patutunguhan.